Hindi ka namin tunay na anak. Ang nakakagulat na revelasyon ng aking mga magulang na gumunaw sa buong pagkatao ko. Ngunit isang lumang liham ang nagbunyag ng mas madilim na katotohanan. Ako si Jessa Mae Villanueva, 24 taong gulang, at sa loob ng maraming taon, akala ko normal lang ang buhay ko. Pero hindi pala. Lumaki ako sa isang tahanang puno ng sigawan, sumbatan at paninisi. Ang tatay kong si Rogelio ay laging galit. Ang nanay kong si Maritz naman ay parang walang araw na hindi ako pinapagalitan. Ano ba namang klaseng anak ka? Wala kang silbi, sigaw ni nanay habang inihagis ang plato sa mesa. Kung hindi dahil sa amin, pulubi ka ngayon, dagdag naman ni tatay. Habang lumalaki, napapansin kong iba ang trato nila sa akin kumpara sa nakababata kong kapatid na si Rina. Kapag si Rina ang nagkamali, pinapatawad agad. Kapag ako ang nagkamali kahit maliit na bagay, para akong kriminal na nililitis. Bakit parang galit kayo sa akin? Minsang umiiyak kong tanong. Tumahimik ka, sigaw ni tatay. Unti-unti nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Pakiramdam ko wala akong halaga. Pakiramdam ko isa akong pagkakamali. Ngunit hindi ko alam na ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi pa dumarating. Isang gabi, umuwi akong maaga mula sa trabaho. Narinig ko ang matinding pagtatalo ni nanay at tatay sa kusina. Hindi na natin kayang itago ito, sigaw ni nanay. Manahimik ka. Kapag nalaman niya ang totoo, masisira ang lahat, galit na sagot ni tatay. Nanlamig ako. Dahan-dahan akong lumapit. Pagkatapos ay narinig ko ang mga salitang sumira sa puso ko. Hindi naman natin tunay na anak si Jessa. Para akong tinamaan ng kidlat. Nanghihina akong napaupo sa sahig. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Biglang bumukas ang pinto. Nakita nila ako. Namumutla. Umiiyak. At nanginginig. Ano nang ibig sabihin yan, sigaw ko. Tahimik silang dalawa. Walang gustong magsalita. Ano nang ibig sabihin yan? Sabihin ninyo isi akin. Humagulgol si nanay. Habang si tatay ay napayuko. Pagkaraan ng ilang minuto ng katahimikan, sinabi niya ang pinakamasakit na salita. Hindi ka namin tunay na anak. Pakiramdam ko gumuho ang buong mundo. Lahat ng alaala ko. Lahat ng sakripisyo ko. Lahat ng pag-asang balang araw mamahalin nila ako. Biglang naglaho. Kung hindi ninyo ako anak, bakit ninyo ako kinuha? Tahimik sila. Walang sumasagot. Bakit? Umiyak si nanay. Pinakiusapan kami noon. Ngunit pinutol siya ni tatay. Wala ka nang kailangang malaman. Doon ako tuluyang nasaktan. Lumayas ako kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo. Habang kinukuha ko ang ilan kong gamit sa bahay, napadpad ako sa lumang bodega. May nakita akong kahong puno ng alikabo. Sa loob nito ay may mga lumang dokumento. Mga larawan. At isang lumang liham. Nakapangalan sa akin. Kinabahan ako. Dahan-dahan ko itong binuksan. At doon nagsimula ang pinakamatinding revelasyon ng buhay ko. Ang liham ay mula sa isang babaeng nagngangalang Elena. Nakasulat, Anak, kung nababasa mo ito, malamang wala na ako. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Hindi kita iniwan dahil ayaw kita. Iniwan kita dahil gusto kitang iligtas. Tumulo ang luha ko. Patuloy akong nagbasa. Ang taong tinatawag mong tatay ngayon ay hindi masamang tao noon. Siya ang matalik kong kaibigan. Ngunit ang sumunod na linya ang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Ang tunay mong ama ay isang mapanganib na tao na gustong kunin ang lahat ng mayroon ako, kabilang ka. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi pala ako basta ampon. May dahilan kung bakit ako itinago. May dahilan kung bakit lihim ang lahat. Agad kong hinarap sina tatay at nanay. Ipinakita ko ang liham. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, umiyak si nanay. Lumuhod si tatay sa harap ko. Unang beses sa buong buhay ko. Patawad, anak. Napatigil ako. Hindi ko akalaing maririnig ko iyon. Hindi kita nagawang mahalin sa paraang nararapat. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita minahal. Umiiyak na rin ako. Habang si nanay ay yakap-yakap ako.
Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may pamilya ako. Hindi perpekto. Hindi ideal. Ngunit totoo. Aral ng kwento. Ang mga sugat na hindi ginagamot ay kadalasang naipapasa sa ibang tao. Ang toxic na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa puot. Minsan nagsisimula ito sa takot, trauma, at mga lihim na matagal na itinago. Ngunit gaano man kasakit ang katotohanan, ang katapatan, pagpapatawad, at pag-unawa ang unang hakbang upang maputol ang siklo ng sakit at makapagsimula ng panibagong buhay.